Bago ang lahat, luma muna. May tinatawag na unwritten rule sa basketball. So nagawa ko na dati ng episode dyan. Ng isang example, kapag tambak na ang kalaban, hindi mo na palalaruin yung starting unit or superstar ng team. Kaya kalimitan yung mga star player, hindi na naglalaro ng fourth quarter kapag malaki na yung lamang nila. Yung isa pa na laging pinagsisimula ng gulo, kapag panalo na ang isang team at malaki na rin ang lamang nila, hindi na dapat gumawa ng malasakuragi, yung kagilagilalas na slam dunk. Sasabihin ko sana pang kay Soto, yung panggulat. Nasabi ko rin pala, sa podcast ni PG, tinawag niyang BS ang mga unwritten rule na yon. Hindi rin naman niya sinusunod yun minsan. May sinabi rin naman siyang isang unwritten rule sa game na parang pabor siya doon. Kung merong basketball unwritten rule, meron din namang unwritten rule sa mga players. Ang pinagkaiba ng dalawa, iisipin pa ng isang player kung makakaapekto sa teammate niya yung gagawin niya. Ang isang example noon, hindi pwedeng magsuot ang isang team or isang player ng signature shoes ng kalaban na karibal na team or yung superstar noon. Parang may mali lang ako sa statement na yon. Example na lang, kakampi mo si Draymond, hindi mo pwedeng isuot yung signature shoes ng mga karibal na player ni Draymond Green. Kaya sinabing unwritten rule, pwede mong sundin, pwedeng hindi pa rin. So ito yung mga unwritten rules para sa mga players. Yung una dito, medyo kakaiba. Dapat maligo. Seryoso yun. Kung maalala nyo dati, yung kwento ni Jared Dudley, habang nasa Bobcats pa siya, kakampi niya nun itong si Gerald Wallace at si Adam Morrison. Merong antics noon si Adam Morrison na hindi na nakapagpigil si Gerald Wallace. Ang ginawa niya, pinaliguan niya itong si Morrison habang nasa locker room. Dahil hindi siya naliligo talaga noon. Meron siyang bad hygiene's antic. Naapektado na noon ng mga players ng Bobcats pala sa locker room. Ang sinabi pa ni Dudley sa interview, dapat mahiya si Morrison dahil pinuwersa pa siyang maligo ng kanyang ka-teammate. Ang laki-laki niya. Si Markieff Morris yung isa sa maangas na player sa NBA, pero hindi si Nikola Jokic yung unang player na nagpatiklop sa kanya, kundi yung mga player na hindi naliligo. Dahil meron talaga ng mga players na hindi naliligo after ng practice kung saan pagpapawisan ka ng todo at siguradong magkakaroon ka ng hindi magandang amoy. Yung ibang players merong bad hygiene antics talaga. Meron siyang player pang pinaringgan dati na hindi gumagamit ng deodorant na sinabihan niyang respect naman sa ibang players dahil hygiene ang isa sa pinaka-importante sa profession nila. Ang sabi pa ni Morris noon, mahirap bantayan yung player na merong amoy. Yan yung opensa na dumidepensa pa. Parang si Gojo lang din yan, hindi mo malapitan. Ang isa siguro sa pinakamalinis sa katawan si Ray Allen dahil before and after game maliligo siya. Kahit halftime kung saan masama ang game niya, ganun ang gagawin niya para matanggal siguro yung malas. Pero actually sinabi niya yun. Ito naman yung common na nangyayari sa mga NBA players dati pa. Kahit si Tim Duncan nadali ng rumors na to. Kaya siguro yung ibang players katulad ni Kawhi walang SOCMED. Ito yung wag mong ipa-follow yung GF or asawa ng ibang NBA player. Pwera na lang siguro kung close talaga kayo ng player na yon or sa pamilya niya. Ito kasi mostly sa mga batang players na dahil karamihan doon ang mga nagiging partner nila or GF ay mga IG model. Alam nyo na siguro yung nangyari kay Kuzma at kay Tyler Hero. Bago yon, meron pang Derek Fisher at Matt Barnes, sina Tony Parker at Brent Barry, kahit si James Harden at itong si Kelly Oubre Jr. Andyan din yung kay Tim Duncan dati na dumaan pa dito sa korte. Mga 2010 siguro nangyari yon. Hindi ko na lang babanggitin ang rumors pero alam nyo na rin yun. Yung isa pa, noong 2010 din, ito yung nakipag-divorce si Steve Nash, asawa niya. Dahil pagkapanganak ng mismong asawa niya, yung ikatlong baby sana nila, nalaman ni Nash na hindi pala kanya. Ang tatay nun ay yung ka-teammate ni Nash sa Phoenix Suns, si Jason Richardson. So ayon yun sa report. Maraming nagkakaagawa ng mga bataan sa magkaka-teammate. Pero yung isang famous pa doon na nangyari sa SOCMED ay yung kay D'Angelo at kay Nick Young. Ito naman ni record ni D'Angelo yung panchichik ni Nick Young at nahuli. Kaya kapag pinalo ng isang player yung GF or partner sa SOCMED ng isang player, maraming makakakita ng mga fans at yung SOCMED din ang pwedeng pagsimula ng issue ng isang team. Ito yung isang unwritten rule na pwede sana makasagip sa isang big man pagdating sa free throws. Hindi ka dapat gumawa ng jump shot or jump throw kapag magte-take ka ng free throws. Sa NCAA merong gumagawa nito na yung free throws niya, jump shot. Mataas ang nakuha niyang percentage doon sa shooting.
Si Hassan Whiteside dati, ginawa na rin yung jump throw. Maganda ang percentage niya noon sa free throws. Ang sinabi niya dati, ibabalik niya yon nung naglalaro pa siya sa Miami. Pero kalaunan, hindi naman niya tinuloy. Ang pinaka-common sa NBA na gumagawa ng jump throw, si Dave Meyers. Siya yung second overall pick ng Lakers dati ng mga 1975. Siya yung ginamit na pang-trade kay Kareem mula Bucks papuntang Lakers. Yung isa pa doon, si Don Nelson ng Boston Celtics dati. Ang kanya, one-handed pa tapos tatalon siya pag magtitake ng free throws. Ang rule lang naman doon, huwag kang tatapak sa free throw line mismo kapag naglanding ka na hindi pa tumatama yung bola sa may ring. Ang nilagay lang sa unwritten rules na yon na wag gagawa ng jump throw ay dahil mas bababa ang shooting percentage mula sa free throw area. Pero sa mga big man kasi na gumagawa nun or doon sa mga players na may worst free throw shooting percentage, kapag ginawa nila yung jump throw, tumataas yun. Yung sinabi naman ni PG na pabor siya sa unwritten rule na to, in-game naman to kasi gagawin. Decision na to ng player. Huwag mong ipapasa sa star player or shooter yung bola kapag papatapos na yung oras. Either first hanggang third quarter or kaya alam mo nang lamang ka na ng malaki na kailangan pang itira yung bola. Lalo na kung alanganin pa yung sasalo ng bola na yon or ng pasa at contested shot. Good play yon sa ibang coach, pero sa unwritten rule nila kapag pinasa mo sa star player or shooter na may mataas na percentage at itinira niya yon habang papatapos na ang oras at contested shot pa, may chance na sumablay at pwede din bumagsak ang percentage niya sa field. Makakaapekto sa record niya. Ang tawag nila doon, throwing the grenade. Sabi nga ni Jason Kidd, hindi na yun unwritten rule. Written rule na talaga or nasusulat na. Sa isang veteran, sasabihan niya yung mga young player na wag ipapasa sa shooter nila or sa star player nila kung 1 second na lang yung natitira at contested pa. Dahil yung tira na yun, pwede magpababa sa percentage ng player or sa kanyang record. Nung sinabi ni PG na okay siya sa unwritten rule na yon, dito siya binalikan ng ibang creator or ng writer. Na kaya gusto niya o pumabor siya doon kasi nga nagpapaalala yun sa kanya ng ginawa ni Damian Lillard nung nasa OKC pa siya dahil sa buzzer beater. Yung unwritten rule na kasi na yon nilagay kung alanganin talaga yung pasa or tira ng player. Pero may mga star player ang kumukuha ng grenade shot katulad ni Steph at ni Damian Lillard. Yung isang unwritten rule na hindi ko alam kung saan nanggaling to, na after ng isang free throw, kailangan mong apiran or makipag-tap ng kamay sa player or teammate na malapit sa'yo. Yung isa naman, huwag mong iiwasan ang tap ng isang player or isang appear ng isang player. Ito mostly kay Westbrook to. Nagagalit siya dito kapag naiiwasan siya makipag-appear. Babalikan talaga niya yung teammate. Yung isa naman na nagkokos ng attention sa media at sa mga fans, meron kasing handshake ang mga players sa kanilang teammate at kahit dun sa mga kaibigan nila sa kabilang team. Pero may isa doon na base kay LeBron, may rule din sila na dati na hindi sila makikipag-handshake sa kalaban after ng isang series. Merong gumagawa, merong hindi na nag-handshake sila sa kalaban bilang respect. Pero sabi nga ni LeBron, hindi nila ginagawa yun dati. So hindi ko alam kung totoo yun or hindi, kaya nga ang sabi ko kanina, unwritten rule ng mga players, hindi unwritten rule mismo sa basketball game, kaya time.